simple lang naman, sapat sa pangunahing mga pangangailangan. Saan mahahagilap ang mga munting pangarap, makaipaw sa hirap, maalwang hinaharap. Sa bunyagi at kusa, munting pamayanan, sa husay kinilala, umani ng karangalan. Kay raming nagsasabi, ang galing-galing daw namin. Saan ba nang gagaling? Ano bang anting-anting? Simple lang yan, kaya mo yan, bay! Sa malikhaing paraan, Sa paraang malikhain, kasama ang mamamayan, mamamaya'y pagsamahin. pagbabago na lantad, Lantad na pagbabago, tuloy-tuloy na pagunlad. tuloy-tuloy na pag-asenso. Sa malikhaing paraan, Sa paraang malikhain, kasama ang mamamayan, mamamaya'y pagsamahin. pagbabago na lantad, Lantad na pagbabago, tuloy-tuloy na pagunlad. tuloy-tuloy na pag-asenso. This program is brought to you by the Development Bank of the Philippines. Isang masayang araw para sa mga taga-barangay Igbara sa munisipyo ng Pigcawayan sa lalawigan ng Cotabato. Binuksan na kasi ang bagong gawang 3 kilometrong kalsada mula Bukidnon hanggang sa sentro ng kanilang bayan. Ito ang pinakahuling karagdagan sa 737 kilometrong farm-to-market road na nagawa na ng Palma Alliance. Nagkakahalaga ng 45,000 hanggang 55,000 pesos lang bawat kilometro ang mga kalsadang gawa ng Palma. Malaking tipid ito kumpara sa nakakalulang 1 million hanggang 1.2 million pesos bawat kilometro kung DPWH ang nagpagawa ng mga ito. Muli na namang napatunayan ng mga taga-Cotabato na kayang pagtulong-tulungan ang mas mabilis na paggawa ng dekalidad na kalsada sa mas murang halaga. May magandang balita po mula sa mga sulok-sulok ng North Cotabato. 7 munisipyo ang nakahanap ng malikhaing paraan para tugunan ang kawalan ng farm-to-market road sa kanilang mga bayan. Ako po si Doc Eddie. Silipin natin kung paano nabigyan daan ng pagbabayanihan ang magandang kinabukasan ng Pigcawayan, Alamada, Libungan, Mitsayap, Alyosan, Pikit at Banisilan. Mga galing po! Nung walang kalsada, wala talaga. Para namang pinag-iwanan na sila ng panahon. No? Putik na halos umaabot sa lalim ng tuhod ang dapat mong lakarin para ikaw ay makarating sa iyong patutunguhan. Kawawa yung mga tao. Pasan-pasan ng mga kwan. Halos kalahati na lang yung presyo ng binta mo na mais. Kaya sa kabayo, mahal. Malayo sila sa sosyudad, malayo sila sa community. Para bang hindi sila pinapansin ng ating gobyerno. Maputik, mabato, masukal. Ilan lang sa mga paraan kung paano ilarawan ng mga taga-Cotabato ang mga daan patungo sa kalat-kalat nilang mga barangay sa higit 200,000 ektaryang sakop ng mga munisipyo. Sa kawalan ng kalsada, humusbong ang napakaraming sakit ng ulo ng probinsya. Napakasama talaga ng sitwasyon sa amin. Magulo ang lugar ng North Cotabato, nabibilang sa mga conflict area sa Mindanao. Kulang ang mga basic services. Napakaganda ng potensyal sa agrikultura, ngunit walang paraan ang mga magsasaka para maitaguyod ang kailang mga produkto papunta sa ating mga pamilihang bayan. Kwento ni Ronaldo Pader, dating alkalde ng Libungan. Walang kakayahan ang mga munisipyo na magpagawa ng mga kalsada. Pawang mga 4th class at 5th class lang ang mga bayan noon. Isang pagpupulong ng mga alkalde ng Cotabato noong 2000 ang nagbigay daan para tugunan ang problema. Ano kahit pagsamasamahin natin yung ating mga kapasidad, yung ating mga kakayahan para mas higit nating maibigay yung serbisyo sa ating mga kababayan?
sa bisa ng Local Government Code of 1991 na nagsasabing maaaring magbuklod-buklod ang mga local government units para sa mga adhikayang magdadala ng benepisyo sa kanilang mga munisipyo. Binuo nila ang Palma Alliance Development Board. Si Pader ang unang chairperson ng alyansa. So ang ginawa ng mga mayors, kami mismo ang umattend ng ating mga session sa local government units, no? Para ipaliwanag at ikayatin yung ating mga sangguniang bayan na magpasa ng resolution na sumusuporta sa nasabing proyekto. At sinang-ayunan naman dahil nakita yung napakamagandang intensyon. Ang Palma Alliance Development Board ang bumabalangkas ng mga polisiya ng alyansa. Nagpondo tayo ng 200,000 bawat bayan. Sa 5 bayan, meron tayong 1 milyon. Napansin ng provincial government na mukhang magandang ginagawa ng mga 5 bayan na ito. At sila ay nagbigay ng counterpart na 1 milyon din. Ginamit ang pondo sa pagbuo ng isang Project Management Office o PMO na magpapatakbo ng programa. Aalis at darating lamang ang mga leader. Kailangan merong isang opisina na patuloy na magtataguyod ng programa kahit pa may pagbabago ng mga liderato. At yun yung ating Project Management Office. Si Orly Maraingan ang umupong project manager ng PMO mula nang mabuo ito. Kasama ng mga municipal engineers at project officers ng mga kasaping bayan, sinimulan nila ang Kabalikat Palma Infrastructure Project upang pabilisin ang road rehabilitation ng bawat mga barangay, no? Naisip ng Palma Alliance na muling buhayin ang tila nalilimutang kaugalian ng Pinoy. Sa bayanihan, tulong-tulong yan. Katulad ng common na picture ng bayanihan, di ba? Nagbubuhat ng bahay ang lahat ng mamamayan. Dito naman, nagtutulungan ang 7 munisipyo na pagpagandahin at paayusin yung mga daanan para matulungan yung ating mga magsasaka. Meron kaming mga equipments, hindi kumpleto, ngunit nasilip namin na kung pagsasama-samahin namin, makakabuo kami ng isang fleet na pwede magtrabaho sa ating mga barangay. Unang sinubukan ang programa sa Barangay Tumado sa Alyusan. Nung una namin itong pinasyalan at sinorvey, sinabi pa nga ng mga tao, survey na naman ang survey, puro na lang survey. At sabi nila, puputi na lang daw ang uwak, hindi pa talaga malalagyan ng kalsada sa kailang lugar. Vice Mayor pa lang noon ang dating alkalde ng Alyusan na si Loreto Cabaya. Nakita raw niya ang kawalan ng tiwala ng mga tao sa gobyerno. Kasi sabi nga nila, hindi ito magawa, it's impossible. Siguro sa tingin nila, kami lang as a municipal, hindi namin kayang gawin to. Kasi we don't have that resources, we don't have that fund. Pero ginulat ng Palma Alliance ang mga taga-Tumado. Pagkalipas ng 10 araw, binuksan ang pinakaunang 10 kilometrong kalsada sa kanilang barangay. 1 kilometro, 1 araw. Correct. Ang gastos lamang ay yung gasolina o yung diesel na ginamit ng mga vehicles at yung konting pagpapakain sa ating mga operators ng ating mga sasakyan. We make it happen, no? Sabi nga nila, talagang na-prove namin na hindi puputoy yung uwak. Ang nangyari sa Tumado ay naulit sa mga sumunod na proyekto ng Palma. Sa Kiluyaw po yun sa Libungan, I was there, no? Mayor na po ako noon. In 1972 po, na-create yung barangay nila. Mula noon, wala talagang daan din. Walang kalsada. Kaya nung magawa yung kalsada doon, ay talagang naiyak pati yung kapitan. Interest talaga. Sabi niya, ngayon na namin na-feel na may government pala. Pero naging malubak ang daan patungo sa tagumpay ng Palma Alliance. Maraming problemang lumutang sa mga unang taon ng implementasyon ng programa. Muntik na raw magkawatak-watak ang alyansa. Una, sa pag-manage ng pondo, hindi naging transparent. Pangalawa, yung alliance daw ay hindi tumulong sa kandidatura. During the KPIP, ay kulang yung equipment na pinadalan ng isang LGU. So later on yan, gaganti yan. Pag doong LGU naman, hindi naman siya magpapadala. Kinailangan daw baguhin ang pananaw ng bawat munisipyo tungkol sa kanilang kontribusyon sa proyekto. Talagang pinopromote namin na ito, hindi ka mag-expect na mapadalahan ka ng daming equipment. But do it. Para sa iba, magpadala ka dahil gusto mo makatulong. Anong ginawa nyo para masolusyonan itong mga Nag-meeting lang kami. Nagreforma kami doon sa budgeting financial system namin. Naging transparent siya. Nag-uunahan din daw ang mga barangay na mapagawa ang kanilang kalsada. Ayon kay dating Midsayak Mayor Manuel Rabara, ang dating chairperson ng Palma Alliance Development Board. May mga barangays na gusto makabil. Limitado nga yung araw o yung oras na hindi natin pwedeng pagbigyan lahat. Nakiusap ang alyansa sa mga barangay na matutong magbigay sa mga lugar na mas nangangailangan. So kailangan i-prioritize din natin yung mga barangays na hindi pa nakaka-avail ng KPIP for the previous years.
Para mas malinaw ang proseso at schedule ng proyekto ng Kabalikat Palma, hinati ng alyansa ang taon sa 5 project cycle. Umiikot sa bawat munisipyo ang trabaho, kasabay ng anibersaryo ng pagkakatatag ng munisipyo. Para may impact din na pag-anniversary, and we have the reason to celebrate dahil meron tayong project. Ginagawa yan siya before the anniversary ng bawat munisipyo. Mag-identify yan ang ating mayor, tatawagin yung mga barangay kapitan, magsasubmit yan sila sa ating Office of the Mayor kung sino yung mga kalsada na i-rehab ng project. Sa unang araw ng project cycle, isang parada ng heavy equipment ang pumapasok sa barangay. Mga bulldozer, dump truck, grader at pison galing sa iba't ibang sulok ng probinsya. Nakatutuwa raw ang reaksyon ng mga tao pagdating ng gahiganting mga sasakyan. Especially sa mga barangay o sitio na sobrang remote. Kasi sabi nga ng mga bata, ano ba itong umiikot-ikot na parang tangke? Makikita mo talaga yung even the reaction sa mga community nanibago sila. Bakit? Uy, may ganito palang project. Ito yung tutorial. Ano yan? Tandang-tanda pa ni Bencio Toledo, isang magsasaka sa Mitsayap, ang araw na dumating ang palma sa kanilang lugar. Magsunod yung mga equipment. Malabas yung tao eh. Halos hindi na magtrabaho, magtingin na doon. Parang mga watchman na yung mga tao. Ano kayang gawin dito? Kalsada na ba ito? Totoo na ba ito? Tuwang-tuwa raw ang kanilang mga kabarangay nang malamang gagawin ng palma ang kanilang kalsada. Parang panaginip mo lang na kalsada na ito. Tapos makita mo ito noon. Dito kami naglalaro. Dito kami nagpasto ng kalabaw. Ngayon, mga Fortuner na dumadaan. Pagdating sa lugar, walang inaaksayang panahon ang mga driver o operator ng truck. Sabak agad sa buong araw na pagbabanat ng buto. Ang panambak ay nanggagaling sa mga quarry sa bakuran mismo ng munisipyo. Libre rin nila ito nakukuha sa karamihan ng mga lugar kung saan may proyekto ang Kabalikat Palma. Yung 30% is minsan may mga cases na sobrang layo na ng ilog. It takes a fuel to consume, no? Na meron naman tayo dito ang pwedeng bibilihin, so yun na lang ginagawa doon. Walang patid ang trabaho ng mga makinarya sa ginagawang kalsada. Ang ating mga dump truck, pupunta na yan sa quarry site, kukuha na yan doon ng aggregate. Doon na yan ibubuhos sa mga kalsadang gigrid na ng munisipyo. I-level yung buhangin, and then lalagyan niya ng sa gilid. Pagkatapos, doon na papasok yung pison. Kitang-kita natin dito sa paggawa ng daan sa Sitio Bakwit dito sa Mitsayap ang pagtutulungan ng 7 munisipyo sa Palma Alayan. Merong 2 bulldozer doon na galing sa Almada saka sa Mitsayap. Ito naman mga dump truck galing sa Alyosan, sa Libungan, saka Mitsayap din. At yung grader na nakikita natin doon, galing po yun sa Mitsayap. At yung pison, galing po yun sa Alyosan. Dahil kumpleto ang mga makinarya galing sa iba't ibang munisipyo, mabilis daw ang trabaho. It could take for us 5 kilometers per day. Kasi we could utilize at least 21 to 22 heavy equipments from the other municipalities. May 10 araw sa bawat project cycle. Maaaring magdagdag na 5 araw kung magkataong inabot ng sama ng panahon. Aabot sa libo-libong piso bawat araw kung uupahan ang mga makinarya. Libre ang mga ito kung gagamitin sa proyekto. Dito malaki ang natitipid ng alyansa. Ang host municipality o munisipyo kung saan kasalukuyang may ginagawang kalsada ang sasagot sa gasolina ng mga makinarya. Sakaling masira, sila rin ang sasagot sa pagpapaayos ng mga ito o hindi naman aabot sa 2,000 piso ang gastos. Kung 2,000 piso o higit pa, ang may-aring munisipyo na ang nagpapagawa. Bukod sa sweldo na galing sa kanilang sari-sariling munisipyo, tumatanggap din ng 200 piso bawat araw na alawan ang mga driver o operator mula sa host municipality. Ang barangay naman ang bahala sa pagkain at tirahan nila. Nakakatuwa tingnan kasi makikita mo yan, yung mga tao sa munisipyo or mga sa barangay nagdadala ng kambing, manok, saging, kamote na ipapamerienda doon sa mga drivers and operators. Parang happy sila na nandito yung project. May magandang obserbasyon si Orly sa kanilang mga driver o operator. Sila din mismo nagtutulungan din yan kung paano mapapadali ang trabaho. Sometimes they woke up as early as 4 a.m. and then they start as 5 a.m. just to see to it na mas mapabilis, no? Hindi raw matatawaran ang dedikasyon nila sa trabaho. For example, per municipality, we only target 30 kilometers, no? But there are municipalities na nagsobra pa. 35 hanggang 38 hanggang 40, ganun. It is because
sa dami ng equipment at sa enthusiasm din ng mga drivers and operators na mas mabilis. Kasi yung motivation sa kanila ng barangay, mahal sila ng barangay eh. Si Melbert Cantero o Totong ang nagpapatakbo ng dump truck galing sa Alyosan. Pagkatapos sa 11 taong bilang driver ng Palma, kabisado na raw niya ang trabaho. Alam na namin kung dyan ba ang karapat-dapat talagyan na at saka para ma-okay ang daan. Iba raw ang kasiyahang na ibibigay sa kanya pag proyekto ng Palma ang kanyang tinatrabaho. Kahit pagod ka, wala lang sa'yo kasi makadaan lang yung tao. Kasi alam mo kung walang daan, hirap papalabas ng produkto. Malaking papasasalamat nila kasi may daan na sila na malapit sa bahay nila. May isa lang bilin si Totong. Sa mga dumadaan dito, alagaan po nila ang kanilang daan kasi sila rin ang mag-sacrifice sa daan na hindi nila ialagaan din. Responsibilidad ng barangay na alagaan ang kalsada. Binabawal po nila yung mga malalaking sasakyan na gumagamit ng kalsada sa panahon ng tag-ulan. Mayroon silang specification kung sino lang ang pwedeng gumamit. And then the community itself, sila din ang gumagawa. Ng community, pag makita nilang may lubak-lubak dyan o may kanal na nakakuan yung tubig, automatic yan, kinukuha yan ang bara doon sa kanal ng tubig. Daanan na to, ilang kilometro to? Umani na ng iba't ibang parangal ang Kabalikat Palma Infrastructure Project. Umangat na rin ang klasifikasyon ng mga munisipyong miyembro ng Palma Alliance. Kasi nakita doon yung kanilang improvement in terms of taxation, no? Remittance ng tax. Ang mga tao ay makababayan na ng tax. Yung kanilang mga lupain may income na, na-utilize na nila, hindi na doon nakatiwangwang lang. Kaya naman kinalaunan, marami nang gustong makisapi sa epektibong programa ng Palma. Taong 2007, nagpakita ng interes sumapi sa Palma Alliance ang pikit. Si Ramon Dorendes, ang dating municipal engineer ng pikit, nahirapan daw makapasok ang pikit sa alyansa. Almost every 3 years, meron kaming major na conflict in terms of services. Medyo apektado rin, especially yung sa road constructions. Kasi kung merong mga conflict, yung mga personnel natin hindi makapasok doon kasi medyo takot doon sa armed group. Medyo nag-aalangan ang Palma. Paano kung papasok kayo doon sa mga remote barangays? Safe ba yung ating mga heavy equipments? So isa yun sa pinag-aralang mabuti. Pero naging masigasig ang pikit na ipakitang karapat-dapat silang maging miyembro ng alyansa. Yung mga cooperation ng mga parang regular na rin yung pagpadala namin ng equipments, ang participation namin regular. Umiral ang diwa ng pagbabayanihan sa mga kasapi ng Palma. Naging ganap na kasapi ng alyansa ang pikit noong 2002. While Palma Alliance is doing its development initiative, kung sa pikit naman naiiwanan at palaging gulo, apektado din kami dito. Dapat sama-sama po tayo. Huwag po nating iwanan ng isang bayan. Agad naramdaman ng bayan ng pikit ang pakinabang ng pagiging miyembro ng Palma Alliance. Yung 32 kilometers, nagawa namin lahat yan. Paggawa na yun, hindi basta-basta gawa na yung pinupulbusan lang. Talagang standard na pagkagawa na base doon sa specs ng DPWH na manual. Mismong ang mga rebelde raw sa pikit ay lubos na tinangkilik ang programa ng Palma. Ang role nila is on security. Kasi merong instance na nagsusunugan ng mga equipments. Yung panahon na yun, walang nangyaring ganun kasi nag-cooperate sila na bantayan yung mga equipments. Tapos yung mga equipment operator, nagkagaan ng loob na rin sa mga rebelde na taga-community. Successful yung aming KPIP noong panahon na yun. Ngayon, 5 taon mula nang sumali sa Palma Alliance, isa ng first-class municipality ang Pikit. Simula nang maging miyembro ang Pikit sa Palma Alliance, nakapagpagawa na sila ng 156 kilometers na farm-to-market roads tulad dito. Gamit ang puting limestone na to. Ang sabi nila, ang limestone na to ay mas maganda pa sa ordinaryong panambak. Mas matigas siya. Naging matigas siya kung palagi siyang dinadaanan. Quality ng limestone, talagang the more siya na ginagamit, the more siya na naging na compact. Sumunod naman ang Banisilan noong 2011. Bagamat nasa labas ng unang distrito ng Cotabato, pinahintulutan pa rin ng alyansa na makasali ang munisipyo. And tinitingnan namin, pag nakuha natin yung Banisilan, of course we can inject policies that will ensure na ma-restore natin yung environment doon sa area na yon. Kasi pag nagkabaha doon,
tayo dito sa baba ang maapektuhan yan. Kaya ngayon, ang alyansa nagsimula bilang Palma, naging Palma plus PB na. Di maikakaila ang mga pakinabang na dala ng Palma. Nabawasan ang gastos at naaksay ang panahon sa pagbibiyahe ng mga tao. Mas mababa ang halaga at mas mabilis ang pagpapagawa at rehabilitasyon ng mga daan. Mas nakakaabot sa mga taong serbisyo ng gobyerno at nagkakaroon ng kooperasyon at nagbabayanihan ang bawat munisipyo. Yung dati, isang sakong bigas, 100 pesos yan ang ibabayad mo sa kabayo o sa kalabaw, papuntang bayan. Nagbabayad na lang ngayon yung ating mga magsasaka ng 30 pesos to 35 pesos per sack. So malaki yung binaba. Napasok po natin ang mga programa pangkalusugan dahil accessible na po sila sa mga program ng gobyerno. Katulad ng mga medical dental outreach program, mga family planning lectures. Nagkaroon na rin ng mga paaralan na madali na marating ng mga mag-aaral. Malaking tulong yan kasi mga bata noon mag-aaral doon. Pagdating sa siyudad, marumi na yung damit. Minsan maulanan pa pag-uwi. Ngayon, iba na. Pag uwian, mag-text lang yung bata. Sunduin na yun ang motor. Sa pagbubukas ng mga bagong kalsada, nahihikayat ding magtrabaho at maging kapaki-pakinabang ang mga tao. Ang tinatamad ka magtrabaho kasi pasanin mo pa yung saging. Pasanin ko yan, dalhin ko sa bayan. Sa edad natin, hindi na kaya. Hindi na kaya. Hindi na. Kapansin-pansin daw sa kanilang komunidad ang pag-angat ng kabuhayan ng mga tao. Noon walang nagpapautang dito. Ngayon, ang bangko dyan, yung Co-op, Rural Bank, iipon yung mga tao, pautangin. Weekly ang bayaran. So, ibig sabihin, kumikita ang tao. Iba't ibang industriya rin ang umusbong sa mga komunidad. And we're able to transform those idle women natin na naghahabi gumagawa ng mga malong tawag nila para bang woven cloth yan siya. Muslim na craft yan eh. Ngayon, nagiging productive na sila. And then sa Pikit, meron tayo dong processed fish, yung parang daing. So, yun yung ngayon ang gusto nating i-promote. Ito ang pag-unlad sa Cotabato na minimithi ng Palma Alliance. Dahil sa Kabalikat Infra Project, naging daan po ito na mabigyan po sila ng oportunidad na maging maunlad. We encourage our people to do something for their lives. Ang pagtutulungan ng mga munisipyo para harapin at tugunan ang mga problemang pare-pareho nilang kinakaharap ay nagsilbi ring inspirasyon para sa isa pang programa sa Midsayap. Yung natularan mo, it's an alliance also of barangays. Natularan mo stands for Nabalawag, it's a Muslim barangay. Tugal, another Muslim barangays. Lapu, Lower Glad, a Christian-dominated barangay. Rapu, Rangaban, and for Nes, and Mo for Butsing. It's a Muslim, purely Muslim-dominated barangay. Nakita ni Mayor Ibarra na maaaring gamitin ang parehong konsepto ng Palma para naman sa pagsasaayos ng hidwaan sa pagitan ng kanyang mga barangay. It's more on non-conflict, RIDO, kasi yung RIDO is more on family feuds. No? Ang ginawa nga, in-organize ito, started with the barangay captains, barangay officials. We also organize the Council of Elders dahil naniniwala kami, especially the religious leaders, na pag itong mga imam or the panditas, sila yung nagpatawag sa mga may conflict, maniniwala itong dalawang grupo. Sa tulong ng natularan mo, maayos na nare-resolba ang mga gulo kung saan ay namamagitan ng barangay council. Unang-una, yung problem, if it is within the barangay, it's the barangay council who settle the problem. Kung yung problema naman, it's between the two barangays, yung dalawang barangay, kasama palagi yung natularan mo council. Pag medyo mabigat-bigat, the refer it to the Council of Elders. Pag hindi makaya ng Council of Elders, sa kanila dadalhin sa municipal level. Kaya doon na kami mapasok. So anong ginawa nyo? Maganda raw ang pagtanggap ng mga taga-Midsayap sa programa. And we are happy. Ngayon, yung nasimulan na pamaraan, paano i-resolve yung away o conflict, bubunga. Naging mapayapa yung mga barangays na ito in the last years. Para kay Mayor Ibarra, ang pagbubuklod-buklod ng mga barangay at munisipyo ay isang magandang programang dapat kumalat sa buong bansa. Well, the national government should look into the alliances. Mas maganda siguro kung yung ating national government could provide also support. Tiwala ang mga kasalukuyang pamuno ng Palma Alliance na magtatagal ang maganda at epektibong programang kanilang sinimulan. It is owned by the people. So nakita nila na ang alliance talaga ay nakapagbigay ng kagandahan doon sa kanilang buhay, pagbabago din sa kanilang buhay. Kaya ikaw as a leader, wala kang choice eh. After the election, we set aside our political leaning or political affiliation namin and work together as one. No? Ako,
Naniniwala ako na kung kaya natin gawin dito sa North Cotabato, sa unang distrito ng probinsya ng North Cotabato, sa bayan ng Pigkawayan, Alamada, Libungan, Midsahip, Alyosan, Pikit at Banasilan, kaya ito sa anumang bayan sa buong Pilipinas. Hindi imposible dahil nagawa na natin, Ed, at naipagpapatuloy pa natin hanggang ngayon kahit nagbago-bago na ng liderato. Malayo na ang narating ng 7 munisipyo para makamit ang kanilang adhikain. At sa patuloy na pag-aayos ng kanilang mga kalsada, pinatitibay nila ang pundasyon para sa tuloy-tuloy na pag-unlad. Isang programang simpleng plano lang ng simulan, pero milya-milya ang mararating kung tutularan ng sambayanan. Kabalikat Palma Infrastructure Project, simple lang yan! Kaya mo yan! Malikhaing paraan Sa paraang malikhain kasama ang mamamayan. Mamamaya'y pagsama Pagbabago na lantad, Lantad na pagbabago tuloy-tuloy na pag-unlad. Tuloy-tuloy na pag-asenso Sa dami ng balakid Sa dami ng hadlang Ang diwang nalulupig Nagtitiis na lang Ngunit huwag kang papayag Huwag kang pabubuhay Tadhanang ating palad Nasa ating kamay Ang sabi ng iba, ang galing ng Pilipino Magaling namang isa, mandaraya, manloloko Ang sakit sa tenga kahit di mo matanggap Ganyan daw talaga, yan ang sabi ng lahat. Subalit dun sa aming mumunting komunidad Na mayani ang maraming kabutihan ng hangad Pinaghusay ang lokal na gobyernong niluklok Pinagbalat na tanghal na isang galing puo. This program was brought to you by the Development Bank of the Philippines.